Maraming po sa mga kaibigan, sa buhay. Kita lang po kami dati sa Pilalas po ako. Pero ngayon po, hindi na siya sa Pilalas. Wala naman siguro akong babatiin dito na hello, mga DDF. Wala naman siguro. Grabe kayo, It was really emotional yung pagbibigay ko ng mensahe. Pero ngayon, I won't want it to be emotional kasi alam ko na si Mima Alicia ay gusto na masaya tayo na ihahatid siya at hindi tayo, kumbaga, hindi tayo titigil. Kung ano man yung pinaglalaban niya ay ipagpapatuloy natin. And yun nga, So ayan mga kabayan ko, kumusta po kayo? Dito naman pa ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, share, and comment. Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa. Welcome po kayo mga OFW na nakasuporta sa mga hinahangaan natin mga charity vlogger, mga commentator na vlogger. Shoutout sa inyo. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Mga viewers ng ni Chris Ulo, shout out kay Chris Ulo. Viewers ni Mike Cervera, ni Boss Mike. Welcome po kayo. Mga viewers ni Lovely Granada, shout out sa inyo. At sa lahat ng vlogger, ng mga political vlogger na sumusuporta sa ating gobyerno, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Doon din sa mga charity vlogger na sinusuportahan natin. Katulad ng Pugubihero, Kalinga Prab, kay Krishna, mga Chris Fanatic, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ito, magbibigay lang ulit ako ng isang comment, reaction, patungkol dito kay sa pagkasawi ni Mima Alicia. Shout out mga viewers ni Mima Alicia sa inyo. So, bibigyan lang kami ng mga update kung ano nangyayari doon sa burol ni Mima Alicia na yung ilang mga vlogger ay nagkaisa para suportahan si Mima Alicia, mga kabayan ko. So nakakatuwa lang, mga kabayan ko, bilang isang masabi na rin simpleng vlogger katulad ko, nakakatuwa lang na itong mga vlogger na na mga dating yung ilang mga DDS vlogger na ngayon lumipat sa ating gobyerno bilang isang commentator na rin sa kailang pagbablog at napapanood natin na against sila sa mga pamamalakad noon ng dating Pangulong Duterte. Against sila, mga kabayan. Dahil nga, di ba, na kaya nga ang ating Pangulo ay nandoon sa dahig dahil sa kanyang ginawang kasalanan doon sa masabi natin yung EJK, di ba? Kaya nandoon siya ngayon, nakakulong sa dahig. So, ito ngayon, mga kabayan ko. Ito ngayon, ang nangyari, yung pagpatay kay Mima Alicia, na yung mga suspect ay ayon sa balita, sa mystery media ay kilala na at tinutugis na ng ating mga otoridad. Di ba? Tinutugis na ng mga otoridad sa tulong na rin ng ating ng ating Pangulo na Pangulong Bongbong Marcos na talagang papanagutin yung mga taong gumawa ng karumal-dumal na krimen dito kay Mima Alicia. Talagang hindi pwedeng patawarin na magiging malaya lang sila kailang ginawa dito kay Mima Alicia, bagkus pagdusahan nila ng matagal sa kulungan
ang ginawa nilang pagpatay dito kay Mima Alicia. Kinokondina natin yan, mga kabayan. Hindi mga gawain ng mga magandang pag-iisip, yung mga ganyang gawain. Kung meron ka pag-iisip at may takot sa Diyos, hindi mo magagawa yan sa kapwa mo. Itilin mo ang isang buhay ng isang nagbibigay lamang ng kanyang saloobin sa ating gobyerno, sa mga agen sa gobyerno, sa mga mga politiko na pasaway. At ito ang ginawa sa kanya. Ng ilang mga ilang mga masabi natin walang pusong at walang takot sa Diyos. Itong ginawa kay Mima Alicia. Di ba mga kabayan? Masakit lang ng isang katulad ni Mima Alicia, nagbibigay lamang ng kanyang saloobin, dahil nga ito si Mima Alicia ay talagang prangka ito magsalita. Magbibigay ng komentaryo, batikos doon sa mga taong karapat dapat naman talaga batikusin. Nang magising at tigilan nila yung kailang pinagagawa kung anumang ginagawa nila. Di ba? Napapanood natin mga upload video ni Mima Alicia, mga kabayan. Matindi siya kung bumatikos. Sa totoo lang. Pero dito naman, pangyayari, di pa natin alam kung ano ang naging dahilan kung bakit siya pinatay. Kaya di natin alam kung anong naging dahilan nga. At tinutugis pa yung dalawang suspect at kilala na ng ating mga kapulisan. Hinahunting na nila at hinahanap na nila itong mga dalawang suspect. Dahil ayon sa kanila, ayon sa Mr. Media, na balita na pakinggan natin, ay kilala na nila itong mga suspect. Di ba? Oh. Kung matatapang sila, di ba? Dapat sumurrender sila. Makonsensya sila sa ginawa nila. Di ba? Makonsensya sila. Isipin mo itong si Mima Alicia, mga kabayan ko. Meron pala itong anak. Meron pala itong anak na tapos siya pa yung breadwinner. Tapos ganito ang ginawa sa kanya. Paano pa ngayon yung kanyang pamilya na umaasa sa kanya? Di ba mga kabayan ko? Talagang walang kapatawaran yung ginawa ng dalawang suspect. Walang kapatawaran. Para sa akin walang kapatawaran. Dapat pagdusahan nila sa kulungan. Di ba ganun yun, mga kabayan ko? Pagdusahan nila yung ginawa nila dito kay Mima Alicia. Ito, balik tayo doon sa aking Dito, may napanood akong live video ng isa sa mga hinahanga natin na vlogger na si Chris Olo. Shout out siya, Chris Olo ha. Kumuha ko ng video clip doon sa kanyang live. At ito, gusto ko lang ipakita sa mga kabayan natin na nanonood, na alam ko naman na yung iba hindi naman nakarating dyan. Sa burol ni Mima Alicia, isa na ako doon. Dahil sa malayo nga ako, gusto ko sana pumunta dyan, pero ito paano makiramay kay Mima Alicia. At yung ilang mga vlogger na kumukontra kay Mima Alicia, lalo-lalo na yung mga DDS vlogger na bumabatikos din kay Mima na patay na hindi niya kaya ipagtanggol ang kanyang sarili. Ay, huwag naman tayong ganon. Okay? Huwag tayong ganon. Dapat makiramay tayo. Dahil yung tao namatay sa karumal-dumal na krimen. Di ba mga kabayan ko? Kaya malalaman natin yan pag nahuli yung dalawang suspect. Kung sino talaga ang pinaka-mastermind. Meron yan mastermind, mga kabayan ko. Sigurado. Meron yan mastermind. Di ba? So ito, pakita ko lang sa inyo yung last burol ni Mima Alicia doon sa santuaryo. Diyan, particular sa bandang Quezon Avenue, mga kabayan ko. Okay? Panoorin natin, mga kabayan ko. At yung mga vlogger nagkaisa para suportahan itong si Mima Alicia. Okay? So, pakinggan natin ang mga sinasabi ng ilang mga personalidad na ito kinuha ko lang
doon sa live ni Chris Ulo. Pakinggan natin yung ilang personality na nagsalita doon sa mga burol ni Mima Alicia. Okay? Panoorin natin. Kaya na umusga. Comment lang kayo ha. At subscribe kung di pa kayo nakapag-subscribe. Okay? Boss Ronald Llamas, idol ka namin. Kailangan po po sa kaibigan sa buhay. Kita lang po kami dati sa Piagas po ako niya. Pero kayo po, hindi na siya nakasakilala. At pinabalikan ko sa mga mensahe, ginawa, nakakapaliit dahil sapa, pagkakalibigan, at hindi ko namin siya makakalimutan. Ako ay medyo matagal na isang politika at wala kang medyo kuhanin hindi ko na kung frequent ulit ako medyo surrete lang po ako sa maraming bagay. Pero sinisimulan ko po kami mga kasama ko si Lali, si Tim Harvey ay lagi po namin ipapaalala sa ating mga kabayan na Bakit puti? ito po ay isang mga saysayang panahon sa ating bansa. Ang ating nagawa, hindi gagawin. Ito po ang Ay, birthday pala niya ang sinunod. Birthday rin niya. Kaya, malungkot po na isang bagong bata na kaibigan natin ay wala sa ganitong mga saysayang panahon ng ating lipunan. Pero, hindi ko na ito sa again, makikiramay ko kami sa lahat ng kanyang sa buhay at hindi ko namin siya pagkakalan. Maraming salamat. At syempre, bago natin tawagin si KDB, saka si Pekwa, saka si Stephen D, unahin na natin yung umuwi mula sa Kuwain. Nandiyan na ba si Team 30, saka si Lovely? Si Lovely. Lovely. Hindi ka pa nag-ano eh. Mas mahilig po ba kayo sa social media? Sino mahilig sa social media? Sa kamay? Ay, wala mahilig sa social media. Wala kasi natin ito yung mga mahilig natin sa labas. Mag-lovely. Sulog ka na. Sumag-lovely mo na. Hindi. Sabay ko na. Mag-lovely. Isa-isa. Ito po yung kumamon kay Sara Duterte. Ito pwede ba kayo katiran? Ito hula mo naman yung kumamon kay Sara Duterte na hindi kinalagan. Ako sa iyo. Talagang hinahon naman. Ikaw lagi. Ayun. Wala naman siguro kung babatiin dito na hello, DDS. Wala naman siguro. Grabe kayo, It was very emotional yung pagbibigay ko ng mensahe. Pero ngayon, I won't want it to be emotional kasi alam ko na si Mima Alicia ay gusto na masaya tayo na ihahatid siya at hindi tayo, kumbaga, hindi tayo titigil kung ano man yung pinaglalaban niya ay ipapapatuloy natin. And yun nga, gaya ng sabi ko noon, these TVS are laughing after gas. Kasi maraming pumanaw sa side nila. Hindi naman natin pinagkawalan yun. Actually, nung may mga pumanaw na sa side nila, nakikilamhati rin tayo. Ginagawa nila kay Mima ngayon, hindi natin ibabalik yun sa kanila. Pero, alam natin that God is watching. And the tears that we're crying right now, God will wipe them away. God will wipe the tears from our eyes. So, we either die for nothing or we die for something.
maiksi lang naman, you know, we will all die. It's just a matter of time kung sino mauuna. May mga classmates na ako na nauna pa sa akin. But you know, life is too short. You gotta live it with purpose. And Mima has already lived her purpose. Tayo mapapatuloy. Tuloy ang laban. And I'm really happy na, well, this is not the kind of union na gusto natin. This is not the kind of pagkikita-kita na gusto natin. But I am happy that we are together kahit na magkakaiba tayo ng politika. Alam din naman po na, you know, openly kinikriticize ko din po ang mahal na Pangulo. Pero pagdating dito, tayo ay tao. We are humans. And we are one in fighting for the truth and the Filipinos. Mabuhay po ang Pilipinas! Weird ako sabihin ko mabuhay si Mima. Pero anyway, rest in peace, Mima. We love you. Oo, si Mami Lovely, alam ko, kita niyo naman, ang kapatid lang yata, kailangan at kulahan ng ibumado eh. Yung mga kulay verde, mukhang yung tubo nila, hanggang bumbulan nila, Kaya alam mo, kung sabi nga natin, politika lang yan. Dapat tayo mga Pilipino, pagdating sa mga ibang pagkakataon, nagkakaisa tayo. Kasi ayaw natin ang parahasan. Pero bakit nakakapagtaka nga, dahil itong mga ito, parang tuwag-tuwa sila. Kapag may pinapatay, kaya ngayon, hindi na tayo magsataka. Kung bakit yung kanilang iniitulo, ay ganun siya. Yun yung gawain niya. Siyempre, wala ko rin. Wala na ko iba. Si Team Dirty. Talaga naman, no? Parang sige pa rin ko eh. Good evening po. Nakakalagitan tayo ng umiyak. Kaya naman, masaya ako. Masaya ako kasi kilala natin yung iba. Kasi masaya ako kasi napansin ko may kasama tayo dito iba. May mga lugar na kapit and may mga technology. Now, so masaya ako kasi hindi nila iniisip kapagaya ng pag-iisip ng ibang years. No? Alam naman natin na grabe yung ginawa ng LTS and Mima sa media. At syempre, grabe din yung parang natin sa kalita. Hindi tayo papayag na masusunod si Mima Alicia. Si Mima Alicia po ay isa sa talagang napakagaling yung vlogger po. Bibigyan at isa ako sa paghahangan niya kahit hindi pa ako ganun ka. Tapos ito, fully blooded na bibigyan supporter. Kaya talagang nandun pa yung dumupuro ko ng BTS ako. Pero dahil sa kanila, nung patuloy na pagpag-vlog, natutunan ko rin ang research at natutunan ko rin na maging open-minded when it comes sa politics. Nako na mga vlogger ni BTM na nauna, kasama ko sa Asia, isa din po sila sa mga vlogger na sinubaybayan ko at natuluyan ako na ligtas sa isang sumpa. Sayang, parang Pilipinas. Sayang na, di ba? Presentation ng oras, di ko na kayo tayo. Kamahal. Paglaban mo, tutuloy na namin. Kayo ang bahala. Relax ka na dyan. Kasi mo na dyan yung buhay mo. Kung isipin mo na iwan mo dito. Dito, dami ka niya. Mas dumami ang nito. So, ayun po, salamat ulit at good evening po. So ayun, di ba? Nakita natin. Ilan lang yan sila na nagsalita ng mga vlogger o personalidad doon sa burol ni Mima Alicia. At ang organizer nito, ang nag-aasikaso ay itong ang si Boss Mike, si Mike Cervera. Salamat kay Mike Cervera at hanggang sa huling sandali ni Mima Alicia ay talagang nakasuporta siya. Sa tulong na rin ng ilang mga political vlogger na nakasuporta
kay Mima Alicia at sa ating gobyerno. Salamat na rin sa ating gobyerno, lalo kay kay President Bongbong Marcos, sa kanyang pamilya. Salamat sa pagtulong nyo dito kay Mima Alicia. Sa totoo lang mga kabayan ko, yung magulang ni Mima Alicia ay talagang tahimik lang sila. Ayon nga sa sinasabi ni Mike Cervera doon sa kanyang live na talagang yung mga magulang ni Mima Alicia ay talagang blackout. Sumasalita, blackout. Hindi nila alam ang nangyayari. At di nila alam kung paano sila makipaglaban sa ginawa kay Mima Alicia, mga kabayan ko. So napakasakit bilang isang viewers, tagahanga ni Mima Alicia, supporter ng ating gobyerno sa ginagawa ni Mima Alicia ay ito nangyari sa kanya. Diba? Tapos yung mga ilang mga DDS vlogger dyan, parang iniinsulto pa ang pagkamatay ni Mima Alicia. Huwag naman tayo ganun. Mga kabayan ko. So, napanood natin, di ba? Andun si dating Secretary Ronald Llamas at saka si Lovely Granada, mga kabayan ko. Nagsalita, di ba? Nakita nyo naman. Marami pa yan sila nagsalita, mga viewers ko. May sila yung aking kinuha. Para lang, mayroon lang akong ipakita sa inyo na talagang marami mga vlogger na nandoon nakasuporta sa burol ni Mima Alicia. At nakasuporta din kay Boss Mike Cervera bilang isang nag-aasikaso doon sa burol ni Mima Alicia, mga kabayan ko. Di ba? Hindi natin alam kung saan dadalhin uli si Mima Alicia kasi 3 araw lang yung burol niya dyan sa santuaryum at di natin alam kung saan dadalhin si Mima Alicia. Pero sa pagkarinig ko sa ilang mga vlogger na sumusuporta kay Mima Alicia na napapanood natin sa kaila ay dadalhin daw ito si Mima Alicia sa Samar. Taga Samar pala to si Mima Alicia. So para naman makapiling ng kanyang mga pamilya doon sa Samar. Kung iyon ang magiging kasunod kung doon dadalhin yung mga labi ni Mima Alicia sa Samar. Ito paano? Sabik din yung kailang mga kamag-anak, kapamilya, mga kapitbahay doon sa lugar ni Mima Alicia na makita man lang sa huling sandali yung kanyang mga labi. Di ba mga kabayan? So, itong mga pinakita ko lang sa inyo mga viewers, yung ilang mga vlogger dyan na sumusuporta kay Mima Alicia at sa ating gobyerno, yung ilan dyan, mga dating DDS yan, napapanood ko yan sila dati. Sumusuporta yan dati kay Digong. Di ba? Kay President Digong. Dati sumusuporta yan. Dahil nga sa pangyayari na marami ang namatay noon sa pamumuno ni President Digong nung kanyang pamumuno nung siya ay presidente ng ating bansa ay ito na. Hindi lang nagustuhan yung pinagagawa ng Digong. Sa pagpatay ng mga inosenteng sibilyan na ultimo bata ay nadamay. Tapos sasabihin collateral damage. Hindi collateral damage eh. Pag ang isang suspect, hawak niya ang kanyang anak, ibig sabihin, wala nang kung yung lumaban. Kasi hawak niya na yung anak niya eh. Di ba gano'n yan? Wala nang kung yung lumaban. Ngayon, kung gagawin nyo, pwede na siyang hulihin ng buhay at kasuhan at ikulong. Dalhin sa kulungan. Di ba gano'n yan? Pakinggan naman natin sa mga balita, di ba? Bata, patay, nadamay. Dahil ang nangyari, imbis na hulihin yung suspect na kailangang hulihin, hawak yung kanyang anak, ang nangyari, binabaril pa. Di tatamaan talaga yung bata. Tapos sasabihin, collateral damage. Kalukuhan yan. Hindi maganda yung pagkakahuli sa suspect.
Wala tayong problema doon eh. Kung talagang mga pusakal talaga yung mga tao na yon na ilan, may mga pusakal talaga doon eh. May mga sobra-sobra na talagang kasalanan sa ating lipunan eh. Kung talagang nanlaban, anong gagawin ng ating mga otoridad? Gawin yung batas. Ipatupad yung batas. Kung nanlaban. Pero kung hawak mo yung anak mo, hawak na yung anak, ibig sabihin, papakita lamang siya na ito, may anak ako, huwag niyo kong patayin. Di ba gano'n yan? May anak ako, huwag niyo kong patayin. Oh. Sa'yo na yun ang pag-surrender. Pero wala eh. Di ba? Pinapatay pa. Kaya ito ngayon, pinagdudusahan ng ating dating Pangulo, Rodrigo Duterte, dyan sa Dahig. Di ba? Tapos yung ilang mga kasabwat niya, nagtatago ngayon. Nagtatago. Di ba? Yung isang senador dyan, si Senator Bato de la Rosa, nagtatago. Kung talagang wala siyang kasalanan, bakit ka magtatago? Ang dahilan niya, ayaw niya sumuko doon sa ibang bansa, sa korte ng ibang bansa. Gusto niya makukulong dito sa Pilipinas, sa kulungan natin. Hindi katwiran yun eh. Doon nakasampay yung kaso eh. Di sagutin mo doon, kung wala kang kasalanan, makakalabas ka. Di ba ganun yan mga kababayan ko? Makakalaya ka kung wala kang kasalanan. At inako naman ng ating Pangulo, dating Pangulo, Rodrigo Duterte, na ang lahat ng ginawa ng kanyang mga otoridad nung kapanahunan niya, dahil siya naman talaga ang Commander-in-Chief, hawak niya lahat, ang mga otoridad. Sabi naman ng ating Pangulo, sagutin niya lahat yan. Di ba? Napakinggan naman natin sa ilang mga hearing. Sagot niya lahat yan. Kaya ngayon, yun, sinagot niya. Nakakulong siya ngayon sa Dahig. Sa ICC. Di ba? So, ganun yun. Tanggapin natin kasi sinabi naman ng dating Pangulo na handa niya sagutin yan. Handa siya magpakulong kung kinakailangan. Dahil siya naman talaga ang Commander-in-Chief that time. Di ba ganun yun, mga kabayan ko? Kaya kinasuhan siya ng crime against humanity. Di ba ganun yun? At diyan, dinidinig yung kanyang kaso sa ICC. Kung talagang wala siyang kasalanan, tama, magkakaroon siya ng acquittal. Di ba ganun yun? Kung may kasalanan siya at nakita ng taga-ICC court, ayun, hahatulan siya ng pagkabilanggo. Di ba ganun yun mga kabayan ko? Ganun lang yan eh. So dito ngayon sa pagkamatay ni Mima Alicia, iba kasi mga DDS vlogger, napapanood natin, ayaw ko nang bagitin mga pangalan nila, napapanood natin, na parang iba, iniinsulto pa. Pagkamatay ni Mima Alicia. Hindi naman tayong ganun. Parang di naman kayo mga tao. Di ba? Tayong ganun. Pilipino pa rin tayo. Iisa lang tayo. Iisang bansa tayo. Magkakaiba ngayon ang ating paniniwala, pero iisa pa rin tayo. So dapat, pag ganito, magtulungan tayo na mahuli yung talagang mga salarin dito sa pagkamatay ni Mima Alicia. Lalo-lalo na yung mastermind. Dapat mahuli. Di ba? Mga kabayan. Dapat mahuli sa lalong madaling panahon. Ipanalangin natin yon na mahuli sila ng ating mga otoridad. Okay? Ilan po? Bye! Ingat piti lagi. Pagpalay po tayo ng pumay kapal.